Alright, magandang hapon sa inyong lahat at maraming na-surprise, maraming nagulat dito po sa pagkakapanalo ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. Talagang buong Pilipinas, lahat tayo nagulat po talaga, na-surprise po talaga dahil nag-number 2 si Bam Aquino. Yun ang sabi nga ni Kiko, nagulantang pati sila silang mag-asawa ni Sharon. Yun ang ginamit na word ni Kiko, nagulantang sila, no? At nung na-receive niya, may nag-send kasi raw sa kanya ng picture, yung picture po na tally, partial count, no? 'Di ba? Ginagawa ng picture 'yon, Yung number 1, nakita niya, number 5 siya, akala niya raw fake news Akala niya, pinadala siya ng fake news. Akala niya, niloloko siya, Nung na-realize niya, totoo, talagang napaluhod daw sila ni Sharon, At nagdasal, nagpasalamat, kumbaga. Yun ang kwento niya, Pero sa iba namang nag-i-interpret, mukhang nagkaroon ng dagdag bawas. At itong dalawang ito ay hinugot. Baka gagamitin o kahit hindi mo na gamitin ang dilaw kasi, kaaway nila o galit sila sa mga Duterte. So, maaring nagkaroon ng dagdag bawas, pero pagdating sa nagkaroon nga ba ng dayaan, ko dyan, 50-50 po ako dyan. Ayoko nang masyadong isipin na nagkaroon ng dayaan, mai-stress ka pa. Anyway, hindi naman natin talaga alam kung nagkadayaan nga o hindi. So, 50-50 tayo. Kung sakali man nagkaroon ng dagdag bawas at napabalita nga, nagkaroon ng duplication, at nag-explain si Garcia, wala raw dagdag bawas, okay. Hindi ko na masyadong poproblemahin yung sarili ko dyan. Pero, posible ba? May chance. May chance po. Dahil nga, si Rebilla, nilaglag nila. Kung meron man dagdag bawas na nangyari, obviously, nilaglag nila si Rebilla. Number 13 pa ngayon si Rebilla. Naunahan niya na si Ben Tulfo. So, laglag si Bong Rebilla, Ben Tulfo, Abby Binay. Si Rebilla kasi, hindi ito, yung mga anak niya, na mga congressman, hindi pumirma sa impeachment yan ni BP Sara. So, kung nagkaroon man ng dagdag bawas, ang palagay ko, ang gumalaw dito ay si Lisa Marcos. Dahil naikwento na ito ni Glenn Chong dati, noong 2022, nakipag-meeting kasama si Glenn Chong. Parang hinire pa ni Lisa Marcos si Glenn Chong kasi abogado yan. At magaling din sa election yan, si Glenn Chong. Nakwento niya nakipag-meeting sila sa Smartmatic. So, si Lisa Marcos, kumbaga, tinitignan natin na kung nagkaroon nga ng dagdag bawas, siya yung nag-hocus-pocus nito, hindi si Tamba. Alright? Pero syempre, alam din natin na may mga alam yan, At kapansin-pansin din, last minute, si Larry Gadon, na kilalang-kilala naman natin na loyalist, napaka-loyalist niya ni Larry Gadon. Pero inendorso niya si Kiko Bam, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Nabalitaan niyo ba yan? Inendorso ni Larry Gadon. Ang pula, mortal na kalaban ng dilaw Pero sa bagay, nung Bongbong Marcos na, itong si Risa Hontiveros, dilaw na dilaw yan, pero
nakipag-alyansa sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, pwede, no? Pwede silang mag-tandem basta at ang mission nila ay pabagsakin ng Duterte. So, pwede talagang hilahin yung dalawa, no? Si Kiko Bam, hilahin ng administrasyon, Elisa Marcos, Bongbong Marcos, at mag-collaborate sila, magkampi sila para labanan ang mga Duterte. Dahil galit din talaga ang mga dilawan sa Duterte dahil si Pangulong Rodrigo Duterte ang sumunog sa mga dilawan. At napakaswerte nila dito kay Bongbong Marcos, nakaahon sila. At least, kahit papano, umahon. Umahon po sila. Nanalo din si Leni Robredo bilang mayor. Nandyan pa si Risa Hontiveros, nakaupo as incumbent senator. So, mayroon ng tatlo. Risa, Bam, Kiko, na pwedeng mag-impeach kay BP Sara. Yan ang sinasabi ko nung nakaraang vlog ko, di ba? Sabi ko, sigurado ba kayo na talo na si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan? Sigurado ba kayo? Kasi yung iba ayaw iboto si Amy Marcos, ayaw iboto si Camille Villar. Eh kung pumasok itong dalawa, si Kiko Bam, dahil ayaw nyong iboto si Amy at si Camille, eh yun na nga nangyari. Bagamat pumasok si Amy, si Camille, pumasok nga yung dalawa. Yan yung sinasabi ko nung nakaraan. So itong dalawang to, magagamit ito sa impeachment, no? At kung mayroon man dayan, hindi ko sinasabi, ano, kung mayroon mang dagdag bawas na nangyari, si Lisa ang gumalaw dyan, no? Si Lisa. Ngayon, si Bong Revilla, parang natamalayan siguro sila at parang ano sila, anong tawag daw? Parang hindi sila sure, no? Kaya nilaglag na nila. Kasi, ang nangyari parang sa tingin ko, dagdag bawas nga, no? Nagbawas sa mga boto ng PDP. Kanina yan, kila Bondok, Philip Salvador, kila Lambino, Vic Rodriguez. Diyan binawas yan eh. Yung mga boto nila Kiko Bam, nilagay kila Kiko Bam. Bumawas din kay Bong Revilla, kay Ben Tulfo. Kita-kita nyo, no? Ang hirap eh. Ben Tulfo, Bong Revilla, laging nasa top 5 si Ben Tulfo. Laging nasa top 5. Kaya yung SWS in-interview, na-surprise din sila eh. So, hindi ko alam kung totoo talaga yung survey nila. At kung totoo, maaari kung paglalaban nila na totoo yan, hindi kami binayaran para sa mind conditioning. Totoo na nagkaroon ng dagdag bawas. Tataka ka, Ben Tulfo, laging nasa top 5. Si Bong Revilla, laging nasa gitna. Ang taas ng survey. Laglag. Ganon din si Abby Binay, laging nasa top 12. Laglag. Yung hindi mo nakikita, ang alayo-layo. Kiko Bam, ang layo-layo sa survey. Nag-number 2, nag-number 5. Ganun pa man, ayaw ko nga i-stress yung sarili ko. Yun yung sinasabi ko lang, ano? Yun yung naririnig din natin sa mga nag-comment na mga vlogger at mga political advisor na maaring ganun ang nangyari. Sa isang banda, ang dahilan kung bakit pumasok si Bam Aquino ay karamihan sa kanilang mga botante ay mga kabataan, yung Gen Z and Millennial, pati Gen X. Alright? At noong last 7 days, may mga nag-endorso na raw sa kanila na mga artista,
Si Lito Lapid nga, no? Inendorso lang ni Coco Martin. Panalo pa rin. Chairman ng Committee on Silencio. Hindi ko na nakikita yan. Alam niyo, nakatutok ako sa Senado. Hindi ko nakita nung baka shooting lang ng shooting sa Batang Quiapo. At never ko nakita sa hearing yan si ano. Ganon pa man, may isa ko nakikita, no? Yung bangayan away ng Duterte at Marcos. Nakita natin si Leni Robredo, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, naging tahimik sila. Hindi sila sumausaw. Maliban lang kay Risa Hontiveros, kasi si Risa, senador na eh. Sila, nagtatangka pa lang na tumakbo eh. So, siguro, in-apply nila, kasi dati, 2022, or sabihin natin, 2016, 2019, 2022, mga fighter sila. Talagang banat siya dito. Binanatan ni Kiko si Bongbong Marcos. Sinabi niya rin papahukay niya yung labi ng tatay ni Marcos. Yung mga ganyan, hindi sila nanalo eh. Kaya noong nagbabangayan Duterte, Marcos, tumahimik sila, hindi sila kumampi sa kahit kanino, hindi sila nakisawsaw, tumahimik sila. Doon nagkaroon ng simpatsya, sabi siguro ang gulo nitong dalawa. So nakita yung dalawa, si Kiko Bam na tahimik lang. Maaring yun, maaring doon nagkaroon sila ng botante. At sabi daw ni Kiko, lagi silang nape-fake news sa social media. Pero nagsumikap daw sila na gumawa ng content sa social media, 'di ba? Nagba-vlog din si Kiko. So, nakatulong din siguro 'yon, nagti-TikTok din. At 'yun nga, may mga mayor na nag-endorso sa kanila, mga last minute na. Kumbaga, huling 1 week, maraming mga mayor, governor din na nag-endorso sa kanila, kay Joy Belmonte, sa Cavite nga, inendorso rin sila, at sa iba pang mga lugar. Pero kahit na, magtataka ka pa rin, at magugulat ka pa rin, naging number 2 si Bam Aquino, at naging number 5 si Kiko Pangilinan. So, yan yung nakikita natin, kung sakali nga na kung totoong nagkadagdag bawas, siguradong magagamit ito sa impeachment. Kahit nakapikit, boboto po yan to impeach BP Sara dahil dahil gusto nilang gusto na sigurong maghigante or parang panahon ngayon nila ang saklap ng nangyari sa kanila pinabagsak sila ni dating Pangulong Duterte. Pinabagsak talaga. Kaya maaring ito yung nakita ni Lisa Marcos na kay Bong Revilla, Ben Tulfo, hindi tayo sigurado dyan. Dito na tayo kay Kiko Bam. Sigurado i-impeach niyan si BP Sara. So, yun yung nakikita natin. Dito naman po sa laban ni Kimbo, si Sister Stella L. Si Teacher Teacher Kimbo. Abay, natalo ni Maan at si Gwen Garcia po, yung kilalang dynasty sa Cebu. Kumbaga, giant po ito. Natalo ni Pamela Baricuatro, yung inendorso po ni BP Sara. Kanya nga lang, si Luis Tro nanalo pa rin. Hindi ko alam kung paano nanalo. Siyempre, malaking tulong yung AKAP, AX, yung milyong-milyong pinakawalan niya na pera ng gobyerno. Malaking tulong yon sa kanyang kampanya. Sayang. Pati nga si Joel Chua nanalo rin. Natalo si Apple Nieto.
ng sobrang dikit lang. Parang 1,000, 2,000 lang ang ang diferensya. Samantalang milyon ang botante. Ang boto nila ay nasa 500,000 nung huli ko nakita. Sayang. Sobrang dikit lang po ng laban. Hindi ko alam doon sa kay Mang Kanor, doon sa kay Abante, at hindi ko alam kung ano nangyari sa sa bilangan doon. At si Isko nanalo, si Biko, si Dan Fernandez po natalo. At matindi yung pagkatalo niya dahil pang-tatlo siya, pangatlo sa gubernatorial saan nga ba yun? Sa Laguna ba siya? Nakalimutan ko. Laguna ata, no? O Batangas. O parang Laguna, no? Laguna yata. So, talo. Talo si Kimbo, talo si Dan Fernandez, hindi ko alam si Barbers, si Pimentel, hindi ko pa alam kung ano naging. At eto si Kerwin Espinosa na aminadong drug lord, nanalo po. Ano na nangyari diyan sa bayan na yan? Ano ba yung bayan niya? Hindi ko alam. Si Richard Gomez nanalo po, at si Lucy Torres hindi ko alam sa ano ba yung bayan nila? Nakalimutan ko na. Baka nanalo rin kasi panalo si Richard Gomez bilang congressman, baka panalo rin si Lucy Torres bilang mayor ng ano ba? Kalimutan ko talaga. So mamaya i-check ko sila Barbers kung nagpanalo ba sila. So hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa panonood. Ako po si June. See you po next time.